Bukod sa imported rice, inaasahang darating na rin ngayong Disyembre ang mga inangkat na sibuyas. Inaasahang makakatulong ito para mapababa pa ang presyo ng bigas at sibuyas sa merkado, lalo na ngayong holiday season. Si Clazel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Audrey, sumasailalim na sa review ng Bureau of Plant Industry ang mga sanitary and phytosanitary import clearance na ibinigay sa mga importer ng bigas. Kinakausap din ng ahensya ang mga importer para paratingin sa bansa ang mga inaprobahang imported rice. Matatanda ang binalaan ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na kakansilahin ang mga permit ng mga importer kung hindi maipapasok sa bansa ang mga inaprobahang bigas. May karapatan din ang BPI na mag-revoke ng permit ng yung mga SPSIC na hindi ginagamit. Bagaman sapat ang supply ng bigas sa ngayon, makadadagdag niya ang imported rice para mas mapatatag pa ang supply ng bigas at mas maging abot kaya. Nasa 400,000 metric tons ng imported rice ang inaasahan darating ngayong buwan ng Disyembre. Sabi ni BPI Director Glenn Panganiban, makatutulong ang maraming supply ng bigas para mapababa ang presyo nito sa merkado. Samantala, sa harap ng pagsipa ng presyo ng pulang sibuyas na nasa 166 pesos, yung average na presyo mula sa 130 pesos lamang noong unang linggo ng Nobyembre, tiniyak ng BPI ang pagdating ng 20,000 metric tons ng pula at puting sibuyas ngayong Disyembre na mas mura kaysa sa lokal at makatutulong aniya na magkaroon ng stable na supply sa merkado, lalo na ngayon na holiday season at in demand yung mga rekado. Ayon sa Sinag, nasa 50 pesos lamang yung landed cost ng imported na pulang sibuyas. Kaya tubong lugaw daw yung mga negosyante na nagbibenta ng 160 pesos pataas. Sa ngayon, mahigpit anyang babantayan ng BPI at DA ang presyo ng sibuyas. Samantala, binigyan diin ng BPI ang kahalagahan ng urban agriculture sa harap ng banta ng El Nino. Strategic at controlled nila ang vertical farming kaya mababawasan ang paggamit ng tubig at hindi tatamaan ng matinding init. Kung may sariling tanim ng gulay o prutas sa mga bakura ng isang tahanan, may tiyak silang mapagkukuhanan ng pagkain. Sakaling mapalaki, maaring i-certify ng BPI yung kanilang urban farm at magasusupply na sila sa malalaking kumpanya. Mula 400 million pesos ay nasa 430 million pesos na yung budget ng BPI para sa urban farming at namimigay din sila ng mga libreng binhi at training sa ating mga kababayan na nais mag-urban farming. Audrey? Okay, binanggit mo kanina na nagbabala ang pamahalaan laban nga dito sa mga trader, ano? Pero ano ang gagawin ng pamahalaan na monitoring para masigurong walang mga abusong mga trader? Audrey, ang ginagawa ng Department of Agriculture, Bantay Presyo, ay daily monitoring para matutukang mabuti yung presyo ng mga pangunahing produkto gaya na lamang ng bigas. At sinabi nga noon ni ASEC Arnel de Mesa na strict monitoring para matutugunan kung ito ba ay tumataas o nagsastabilize na ba. Audrey? Maraming salamat, Clazel Pardilla.